Europa, halina't matuto sa Pilipinas. Tatlong dalagang Dutch ang humarap sa pambansang telebisyon at nagbitiw ng mga salitang nagpatahimik sa buong studio. Kung nais ng Europa na matuto tungkol sa sibilisasyon, pumunta kayo sa Pilipinas. Hindi sa Singapore, hindi sa Thailand, hindi sa anumang mayayamang bansa. Ang Pilipinas, isang bansa na dati nilang itinuturing na lugar lang para magpalipas ng oras. Isang pahayag lang, ngunit sumabog ang social media, nagalit ang mga manonood at nahati ang media. Ano ang nagtulak sa tatlong estudyanteng taga-Europa na harapin ang mga paghuhusga ng sarili nilang bansa? At bakit nila nasabing nailigtas sila ng Pilipinas mula sa takot sa tao? Isang araw, si Han, Linda at Mia ay sabay-sabay na nakatayo sa labas ng university campus sa Rotterdam, Netherlands. Mahinang umiihip ang hangin ng maagang tag-init sa mga sinaunang puno. Naiintindihan nilang tatlo na isang yugto ng kanilang buhay ang katatapos lang. 4 na taon ng unibersidad na may kasamang magdamag na pagpupuyat, nakababahalang presentasyon at mahabang pagsusulit ay sa wakas natapos na. Hawak nila ang kanilang diploma, ngunit sa puso ng bawat isa ay may puwang na mahirap tukuyin. Alam ng kanilang mga pamilya ang pakiramdam na ito. Ang mga magulang ng tatlo ay hindi gaanong nagsalita, tahimik lang silang gumawa ng iisang bagay. Binigyan nila ang kanilang mga anak ng halaga ng pera, hindi kalakihan, ngunit sapat para sa isang malayong paglalakbay. Isang regalo na may malinaw na kahulugan. Bago harapin ang buhay, maglakbay, tingnan ang mundo, gamit ang sariling mga mata. Hindi bago sa paglalakbay ang tatlo. Nakapunta na sila sa maraming bansa sa Europa, nakapagplano ng sariling itineraryo at nakapaglakbay sa mga kakaibang lungsod. Kaya't ang paglalakbay na ito ay hindi para magpakita ng mga larawan o para sa simpleng bakasyon. Gusto nila ng isang paglalakbay na karapat-dapat sa kanilang pagiging ganap na matanda. Si Mia ang unang nagmungkahi ng isang ideya. Paano kung hayaan natin ang mga tao na pumili para sa atin? Isang pampublikong botohan upang malaman kung ano ang iniisip ng mundo. Tumango si Han, sumang-ayon si Linda, kaya't isang post ang lumabas sa social media kasama ang napakaikling tanong, kung makapaglalakbay kayo sa Asia pagkatapos ng graduation, anong bansa ang pipiliin ninyo? Pagkalipas lang ng ilang araw, ang resulta ay nagpatitig sa kanilang tatlo sa screen ng matagal. Nangunguna ang Singapore, sinundan ng Malaysia at Thailand. Ngunit ang talagang ikinagulat nila ay ang pangalang Pilipinas. Mataas ang botohan sa Pilipinas, kasing taas ng Thailand, at minsan pa nga ay nangunguna sa ilang oras. Kumunot ang noo ni Han. Pilipinas? Sumandal naman si Linda, tila mausisa. Natawa si Mia, nagulat at nalilito. Ang Pilipinas sa kanilang malabong alaala ay mga nagkakahiwalay na imahe lang sa internet, ilang sikat na pagkain, ilang lumang larawan ng kasaysayan. Wala sa kanilang tatlo ang nag-akalang ang pangalang iyon ay ganoon karaming babanggitin. Bagamat mausisa, sa huli ay gumawa pa rin sila ng isang napaka-praktikal na desisyon. Ang pera ay galing sa pamilya. Pinili nila ang mga sikat na lugar na itinuturing na ligtas at madaling kontrolin, Singapore, Malaysia at Thailand. Ang Pilipinas ay ipinagpaliban tulad ng isang tanong na hindi pa nasasagot. Wala sa kanilang tatlo ang nakaalam na ang pangalang iyon na kanilang ipinagwalang bahala ang siyang magiging lugar na ganap na magpapabago sa kanilang pananaw sa mundo. Sinalubong ng Singapore si Han, Linda at Mia na may perpektong mukha na walang maipipintas. Napakaliwanag ng airport, makintabang sahig, lahat ay tuwid, eksakto, malinis na parang isang handaan ng modelo. Naglakad si Han na halos walang makitang alikabok sa ilalim ng kanyang sapatos. Sa kanyang puso ay bahagyang lumitaw ang isang pamilyar na pakiramdam. Ito ang uri ng sibilisasyon na naiintindihan ko. Ngunit pagkatapos lang ng isang araw, nagsimulang mabasag ang pakiramdam na iyon. Gusto nilang tuklasin ang lokal na buhay, hindi ang mga tourist spot na nakamarka na sa mapa. Sinubukan ni Linda na tanungin ang isang lalaking naghihintay ng tren patungo sa isang lumang distrito. Sandali lang siyang tiningnan ng lalaki at saka tumalikod na parang walang narinig. Tinanong ni Mia ang isang kabataang babae na nakatayo sa harap ng isang coffee shop. Ang sagot na natanggap niya ay isang matigas na iling ng ulo na may malamig na tingin.
Walang bastos, walang nagtaboy, ngunit walang gustong huminto. Nang gabing iyon, naiwan ni Mia ang kanyang kamera sa isang pampublikong bangko. Nang matuklasan niya, dali-dali siyang bumalik. Ang kamera ay nandoon pa rin, hindi nawala, hindi gumalaw, ganap na ligtas. Ngunit walang nagtanong, walang mausisa, walang paalala. Tiningnan ni Han ang eksena na may mabigat na puso. Lahat ay alinsunod sa batas at pamantayan, ngunit walang laman hanggang sa punto ng pagiging hindi komportable. Napakahina ng kanyang boses ngunit matigas. Malinis nga, pero parang nakatayo sa isang lugar na walang tao. Umalis sa Singapore, may pag-asa pa rin silang tatlo para sa Malaysia. Asul na karagatan, puting buhangin, tropikal na ngiti, ngunit ang katotohanan ay walang habag na bumagsak sa kanila. Sa unang taxi pa lang, sinadya ng driver na umikot at patuloy na tumalon ang metro. Nang magsalita si Linda, ngumiti lang ang driver ng mapait. Namula sa galit si Mia ngunit walang magawa kundi magbayad para makalabas sa sasakyan. Sa isang restaurant, nang sabihin nilang vegetarian sila, malinaw na nagbago ang tingin ng mga staff. May ilang tumawa ng mapanukso, may ilang nagbiro ng kalahating seryoso. Hindi nyo naman kakainin ng mga ito. Bakit pa kayo pumunta rito? Natigilan si Linda, nanikip ang lalamunan. Sanay na siya sa pagkakaiba ng kultura, ngunit hindi sanay sa direktang paghamak. Sunod-sunod na nangyari ang mga bagay. Puno ng basura ang upuan ng bus, may katabing dumura sa labas ng bintana. Isang grupo ng kabataan ang nagpatugtog ng malakas na musika, nagtawanan at nag-ingay ng husto. Mahigpit na hinawakan ni Han ang strap ng kanyang backpack, nakakagat ang mga ngipin. Nawalan na ng interes si Mia na tingnan ang dagat. Yumuko si Linda, nangangati ang mata, pilit nilulunok ang mga damdaming umaalpas na parang rumaragas ang alon. Kinagabihan sa mainit na silid ng hotel, walang gustong magsalita ng matagal, hindi dahil sa kapayapaan kundi dahil sa pagod. Isang uri ng pagod na gusto mo nang tapusin ang lahat. Ibinagsak ni Mia ang kanyang kamay sa kama, matalim ang boses. Ang biyaheng ito ay hindi tulad ng inisip ko. Agad namang sumagot si Han, hindi maitago ang inis. Ang sibilisasyon ay hindi lang tungkol sa magandang dagat at matataas na gusali. Habang si Linda naman ay nakaharap sa dingding, nanginginig ang boses. Nagsisimula na akong matakot sa tao. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa masikip na silid. Mabigat na parang isang bato sa dibdib ng tatlo. Dati silang naniniwala na ang paglalakbay sa maraming lugar ay makakatulong upang mas maunawaan ang mundo. Ngunit ngayon, ang mundo na nakikita nila ay puno lang ng malamig at hindi kanais-nais na mga gasgas. Nang umalis ang kanilang flight sa Malaysia, wala sa tatlo ang lumingon, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa labis na pagkabigo. At hindi pa nila alam na sa hinaharap, ang lahat ng damdaming iyon ay mas magiging matindi. Ang Thailand ay lumitaw sa harap ni Hana, Linda at Mia na parang isang pamilyar na larawan na nakita na nila ng maraming beses sa internet. Ang lungsod ay nagniningning sa mga ilaw, maliliwanag na billboard at dagsa ng tao sa lahat ng kalye. Sa sandaling makababa ng sasakyan, pilit pa ring pinapakalma ni Mia ang sarili. Baka ito ang lugar na magliligtas sa biyaheng ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na nabawasan ng paunti-unti. Ang mainit na hangin na may halong usok ng sasakyan na kumakapal sa lalamunan ay nagpasimula ng pananakit ng ulo ni Hana. Sanay siya sa mataong lungsod, ngunit hindi sanay sa pakiramdam na nalilipos ng pawis, busina at walang tigil na sigawan. Tuwing tatawid ng daan ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso dahil ang mga sasakyan ay walang palatandaan ng pagbibigayan. Naglakad si Linda na nakakuyom ang mga balikat. Ang tingin ay patuloy na lumilibot. Ayaw niya sa pakiramdam na tinititigan. Ayaw niya sa mga mapanuri at hindi maitagong tingin. Sa isang stall ng pagkain, nang tanungin niya ang vegetarian na pagkain, nagkibit balikat ang nagtitinda, na nagsabing wala. Nang tumalikod si Linda, narinig niya ang isang mapanuksong tawa sa likuran. Kumirot ang kanyang puso, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa paghamak. Sinubukan ni Mia na hilahin ang dalawa niyang kaibigan upang maglibot at gumaan ang pakiramdam. Ngunit ang nagsisiksikang tao, nagtutulakan at ang nakakabasag ulong malakas na musika ay nagpatanggal ng lahat ng interes niya.
Ang bawat lugar na kanilang pinuntahan ay nakakabagot dahil magkakapareho, matao, maingay, nagmamadali, nakakapagod. Ang mga palengke na kung saan lahat ay pilit na nagbebenta, pilit na nagsasalita ng malakas, pilit na hinihila ang kamay ng mga customer. Kinagabihan, pagbalik sa hotel, inihagis ni Hana ang kanyang bag sa upuan na may di maitago na inis sa kanyang boses. Hindi ko maintindihan, tinatawag nila itong paraiso ng mga turista? Hindi siya malakas na nagsalita, ngunit ang bawat salita ay mabigat. Umupo si Linda sa gilid ng kama, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay, nakakagat ang labi upang pigilan ang mga emosyon na umaalpas. Si Mia ay nakatayo na nakasandal sa bintana, tinitingnan ang daloy ng trapiko sa ibaba, wala nang kahit kaunting sigla. Nag-away sila, hindi malakas ngunit matalim. Nagkuwento si Han tungkol sa kaayusan, tungkol sa kamalayan. Sumalungat si Mia na hindi maaaring asahan na lahat ng lugar ay tulad ng Europa. Si Linda sa huli ay nagpahayag ng isang pangungusap na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ngunit kahit papaano, dapat din silang magrespeto sa isa't isa, hindi ba? Ang pangungusap na iyon ay parang isang patalim na direktang tumusok sa tensyonadong kapaligiran. Walang makasalungat dahil napakalinaw ng katotohanan. Sa loob ng ilang araw, hindi lang sila napagod sa paglalakbay kundi napagod din sa patuloy na pagdepensa sa sarili. Nagdepensa laban sa mga tingin, laban sa mga saloobin, laban sa mga bagay na nagpaparamdam sa kanila na hindi sila tinatanggap. Nang gabing iyon, binuksan ni Mia ang laptop upang tingnan ang flight ticket. Ang ticket pabalik sa Europa ay nasa huling yugto na magmumula sa Maynila. Nagbuntong hininga siya, puno ng pagkabigo ang boses. Gusto ko man o hindi, kailangan kong dumaan sa Pilipinas. Kumunot ang noo ni Han. Ang Pilipinas, sigurado akong hindi rin gaanong kaiba. Walang sinabi si Linda, tahimik lang na nakaupo. Nakasadsad ang dalawang balikat na parang taong katatapos lang dumaan sa isang mahabang bagyo. Kinabukasan, habang hinihila ang mga maleta patungo sa airport sa Thailand, hindi na nag-usap ang tatlo tungkol sa kanilang plano, hindi na tinalakay ang destinasyon, at hindi na nagkuha ng litrato. Gusto lang nilang umalis sa lugar na iyon ng mas mabilis hanggat maaari. Sa bangko ng paghihintay, nagbitiw si Mia ng isang pagod na pangungusap, wala na akong lakas para umasa pa. Tumango si Han, malamig ang tingin. Huwag ka nang umasa para hindi ka gaanong mabigo. Ipinikit ni Linda ang kanyang mga mata. Isang kaisipan lang ang nasa kanyang isip. Sana matapos na lang ang biyaheng ito. Nang lumipad ang eroplano, nakasandal ang tatlo sa upuan, haggard ang mukha dahil sa kakulangan ng tulog at stress. Walang tumingin sa bintana, walang nagsalita tungkol sa Pilipinas. Sa kanilang isip noon, ang Pilipinas ay isang transit point lang, isang yugto na kailangan nilang daanan para makauwi. Hindi nila alam na ilang oras lang, sa sandaling makatapak sila sa isang kakaibang airport, ang lahat ng damdamin ng pagkabigo, galit, at pagkasira ng loob ay magsisimulang magbago. Ngunit sa sandaling ito, sa puso ng tatlo ay isang damdamin lang ang nangingibabaw, pagod. Pagod na hanggang sa wala na silang lakas para maniwala na mayroong magandang naghihintay sa kanila. Bumaba ang eroplano sa isang umaga na makulimlim. Nang dumampi ang gulong sa runway, nakasandal pa rin sina Hana, Linda at Mia sa upuan. Malabo ang mata, ubos na ang enerhiya. Ang mahabang paglalakbay sa maraming bansa ay umubos ng kanilang lakas. Walang nagsalita. Sa isip ng tatlo ngayon ay isang napakasimpleng hangarin. Mabilis na makatapos sa imigrasyon, makalabas ng airport, humanap ng pahingahan, at maghintay ng araw ng pag-uwi. Bumukas ang pinto ng eroplano at ang unang bugso ng hangin na pumasok ay bahagyang nagpatigil kay Hana. Hindi ang pamilyar na amoy ng gasolina ng sasakyan o kanal na kanyang pinaghahandaan, bagkus ay isang napakagaan, napakalinis na amoy, parang amoy ng bagong linis na lobby ng hotel. Sumimangot siya, akala niya ay nagkamali siya. Si Linda ang sumunod na bumaba, bahagyang hinahawakan ang strap ng kanyang backpack. Tinaas niya ang ulo at bumagal ng bahagya. Ang pasilyo na, patungo sa terminal, ay maliwanag ngunit hindi nakakasilaw. Ang sahig ay napakalinis na malinaw na sumasalamin sa mga taong naglalakad. Walang basura, walang bakas ng maruming sapatos, walang nakabara na tubig.
Tumingin siya sa ibaba at saka lumingalinga, bumilis ng bahagya ang tibok ng kanyang puso. Si Mia ang pinakamalakas ang reaksyon. Humarao siya at bumulong, mababa ang boses ngunit puno ng pagtataka. Napakakaiba rito. Ang tatlo ay nakisama sa daloy ng mga tao. Ang napansin nila ay hindi ang laki o liit ng arkitektura, kundi ang paraan ng paglalakad ng mga tao. Walang siksikan, walang tulakan, walang sigawan. Ang bawat isa ay nakatayo sa sarili nilang pila, unti-unting umaabante. Isang batang ina ang karga ang kanyang anak. Pinapatahan ito sa napakahinang boses. Isang grupo ng mga turista ang nag-uusap nang sapat lang para marinig, walang nagbukas ng speaker, walang nagunahan. Naramdaman ni Hana ang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Nakapunta na siya sa maraming paliparan sa mundo, kasama na ang mga itinuturing na pamantayan, ngunit ang pakiramdam ng kaayusan na ito ay hindi tulad ng sapilitan o mahigpit na pagbabantay. Ito ay parang isang nakaugalian na. Nang dumating sila sa immigration area, nagsimulang makaramdam ng tensyon si Linda bilang reaksyon. Ang mga nakaraang karanasan ay nagpatakot sa kanya sa mga hindi kanais-nais na tingin at biglang-biglang salita. Ngunit nang tumingin sa kanya ang immigration officer, ang natanggap niya ay isang napakagaan na ngiti. Mabuhay, welcome sa Pilipinas. Isang simpleng pangungusap lang. Ngunit natigilan si Linda ng isang segundo. Hindi niya maalala kung kailan huling binati siya ng ganoon kainit na tono. Tumango siya, bahagyang umungol ng pasasalamat, nanikip ang kanyang lalamunan. Umakyat si Mia sa susunod na counter. Matapos suriin ng officer ang kanyang mga papeles, ibinalik ang pasaporte at tumango. Have a good trip. Hawak ni Mia ang pasaporte na nanginginig ang kamay. Humarao siya kay Hana na may malinaw na pagkalito sa kanyang mga mata. Si Hana ang huli. Siya ay likas na mapagmasid, laging nagpapanatili ng emosyonal na distansya, ngunit nang bahagyang yumuko at ngumiti ang officer, biglang tumuwid ang likod ni Hana. Isang pakiramdam ng paggalang ang lumitaw ng napakalinaw, hindi na kailangan ng paliwanag. Pagkalabas ng immigration area, huminto ang tatlo sa main lobby. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tumingin sa paligid si Linda, na parang kailangan niyang kumpirmahin na totoo ang lahat ng nangyayari. Huminga ng malalim si Mia, mahina siyang nagsalita. Hindi maitago ang pagtataka, hindi ko inakala na ganito ang Pilipinas. Hindi agad sumagot si Han. Tiningnan niya ang mga pila ng tao na maayos na nakatayo. Tiningnan ang mga staff na nagtuturo sa mga bisita ng may pasensya. Tiningnan ang isang matanda na kusang binigyan ng daan ng taong nasa likod niya. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi bababa, hindi ako nalilito rito. Napakagaan ng dating ng pangungusap na iyon, ngunit para kay Han, ito ay isang malaking pagkilala. Dahil sa loob ng ilang araw, palagi siyang nasa estado ng pagdepensa sa lahat ng bagay sa paligid niya. Habang hinihila ang mga maleta patungo sa waiting area para sa sasakyan, biglang napansin ni Linda ang isang bagay. Mula nang bumaba sila ng eroplano hanggang ngayon, bumaba na ang kanyang mga balikat, hindi na siya nakakuyom tulad ng dati, hindi na natatakot na titigan, hindi na handa sa kanyang isip ang pinakamasamang sitwasyon. Nakatayo si Mia sa tabi, tinitingnan ang daloy ng sasakyan sa labas ng bintana. Mahina siyang nagsalita. May kakaiba, kakadating ko lang pero mas nakahinga ako ng maluwag. Walang sumalungat, dahil nararamdaman din nila ang bagay na iyon. Hindi gaanong magarbo ang airport na ito, ngunit nagbigay ito sa kanila ng isang pakiramdam na nawala sa kanila sa buong nakaraang paglalakbay. Isang pakiramdam ng seguridad, hindi dahil sa mahigpit na batas, kundi dahil ang mga tao rito ay tila marunong mag-isip para sa isa't isa. At sa sandaling iyon, habang nakatayo sa lobby ng Ninoy Aquino International Airport, hindi pa naiintindihan ng tatlo na ang biyaheng akala nila ay magtatapos lang ay nagsisimula ng lumiko sa ibang direksyon. Ang taxi ay umalis sa airport at dahan-dahang gumulong sa malawak na daan patungo sa sentro ng lungsod. Nakaupo si Han sa likod, nakatitig ang mga mata sa tanawin sa labas ng bintana. Malinaw na nahahati ang mga linya ng daan, maraming sasakyan ngunit hindi magulo, walang sunod-sunod na busina, walang dikitan o unahan. Kumunot ang noo niya at saka unti-unting lumuwag. Ang pakiramdam ng tensyon sa kanyang katawan na sumama sa kanya sa loob ng ilang araw
ay nagsimulang humupa. Sumandal si Linda sa upuan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming flight, hindi niya kailangan na makinig ng mabuti sa paligid, hindi niya kailangan mag-ingat sa mga hindi kanais-nais na tingin. Ang daan ay humahaba sa ilalim ng mapusyaw na dilaw na ilaw, ang mga puno ay tuwid na tuwid, ang lungsod ay lumitaw na sapat na malapit, sapat na payapa. Huminga siya ng malalim, mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw. Si Mia naman ay hindi inalis ang tingin sa bintana. Patuloy siyang nagturo sa dalawa niyang kaibigan ng maliliit na detalye. Malinis na bangketa, relax na mga naglalakad, isang grupo ng mga kabataan na nakaupo sa gilid ng daan na nag-uusap ng mahina, hindi maingay. Mahina siyang natawa. Ang Maynila ay hindi tulad ng inisip ko. Ang hotel ay nasa isang hindi masyadong malaking kalye. Paghinto pa lang ng taxi, lumabas na ang isang kabataang staff, ngumiti ng napaka-natural. Magandang gabi po sa inyo. Bahagyang nagulat si Hana sa pagbati na iyon. Hindi masyadong mainit, hindi labis na formal, ngunit sapat para maramdaman ng taong kaharap na sila ay tinatanggap. Habang nagche-check-in, napansin ni Linda ang bawat maliit na detalye, malinis na reception area. Mahinahon at malinaw ang boses ng staff. Nang marinig niya na vegetarian sila, agad na tumango ang receptionist. Mayroon po kaming menu para sa vegetarian. Kung gusto niyo po, makakapagrekomenda ako ng isang kainan malapit dito. Ang pangungusap na iyon ay nagpatibay sa hawak ni Linda sa strap ng kanyang bag. Humarao siya kay Mia na may malinaw na paggalaw sa kanyang mga mata. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, isang simpleng tanong lang na may kabaitan ang sapat na upang lumambot ang kanyang puso. Hindi malaki ang silid ngunit malinis hanggang sa bawat sulok. Malinis ang kumot, walang bakas ng dumi ang sahig, bumukas ang bintana at tanaw ang kalye na may dilaw na ilaw na umaabot. Hinawakan ni Han ng bahagya ang ibabaw ng mesa at tumango. Ayos, ngunit ito ay isang kaayusan na nagpapagaan ng pakiramdam ng tao, hindi pinupuna. Kinagabihan, nagpasya ang tatlo na lumabas at maghanap ng kainan. Wala nang pagod ang kanilang pakiramdam tulad ng dati. Maraming tao sa kalye ngunit may kaayusan. Walang humihila sa kamay para mangakit, walang nagsasalita ng masyadong malakas. Ang tunog ng mga motorsiklo ay regular, hindi nakakainis. Huminto sila sa harap ng isang maliit na karinderya. Ang amoy ng niluluto ay kumalat sa hangin, ng magaan at mainit. Ang may-ari ay isang babaeng may edad, mahinahon ang boses. Nang tanungin nila ang vegetarian na pagkain, agad siyang tumango. May ginisang gulay po, umupo na lang kayo, mga anak. Pinagmamasdan ni Hana ang paligid. Ang mga customer sa karinderya ay mula sa iba't ibang edad. Mga manggagawa, estudyante, ilang matatanda. Lahat ay dahan-dahang kumakain, walang nagmamadali, walang tumitingin sa kanila ng mapanuri. Ang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala sa kanila ay malinaw na bumabalik. Ang ginisang gulay ay inilapag sa mesa, malinis, sariwang gulay at mabango. Sinubukan ni Mia ang isang subo, nanlaki ang mata. Mas masarap kaysa sa inakala ko. Dahan-dahang kumain si Linda. Bawat subo ay tila natutunaw sa kanyang bibig. Hindi lang ito tungkol sa sarap, kundi ang pakiramdam na nakaupo rito nang hindi kailangan magdepensa. Sandaling inilapag ni Han ang kanyang chopsticks. Tinitingnan ang paligid ng kainan. Napakahina ng kanyang boses ngunit tiyak. Dito, hindi ako nakakaramdam ng tensyon. Walang nagpaparamdam na kailangan kong mag-ingat. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin kina Mia at Linda. Mas naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Han kaysa kanino man para sa isang taong laging naglalagay ng mataas na pamantayan. Napakabihirang aminin ang ganoong bagay. Pag-alis nila ng kainan, ngumiti ang may-ari. Mag-ingat kayo sa inyong lakad, mga anak. Lumingon si Linda at yumuko upang magpasalamat. Paglabas sa kalye, napansin niya na huminto na ang kanyang kamay sa pagkakakuyom. Ang Maynila ng gabing iyon ay hindi masyadong maingay at hindi rin pilit na nagpapahanga, ngunit ang sapat na iyon ang nagpagaan sa puso ng tatlo. Hindi pa sila naglalakas loob na maniwala na magiging maganda ang biyaheng ito, ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, hindi na nila nais na matapos ito ng mabilis.
At hindi pa rin nila alam na ang naghihintay sa unahan ay mas magpapabago pa sa kanila. Nang hapong iyon, mainit-init ang Maynila. Matapos ang simpleng tanghalian, naglakad sina Hana, Linda at Mia sa isang hindi masyadong mataong kalye. Sa magkabilang panig ay magkakadikit na bahay na may halo-halong luma at bagong billboard. Hindi sila nagmamadali, hindi kailangan sumunod sa schedule, naglalakad lang, tumitingin at nararamdaman. Bigla, isang amoy ng nasusunog ang humalo sa hangin. Sa simula, inakala ni Mia na amoy lang ng nasunog na pagkain, ngunit pagkalipas lang ng ilang segundo, nakita niya ang isang manipis na usok na umakyat mula sa isang bahay sa dulo ng kalye. Pagkatapos ay may sumigaw ng malakas, sunog, sunog na, mga kapitbahay. Nagkasabay na huminto ang tatlo, mas lumapot ang usok, mabilis na kumalat sa hangin. Isang malaking bintana ang bumukas, at sa loob ay bahagyang kumikislap ang apoy. Nagulat si Linda, bumilis ang tibok ng puso. Ang mga masamang alaala sa mga nakaraang bansa ay agad na nagbalik sa kanyang isip. Halos sigurado siya na magkakaroon ng mga taong nakatayo sa malayo, naghahawak ng telepono para mag-video, naghihintay sa mga awtoridad na umaksyon. Ngunit ang nangyari sa harap nila ay nagpatahimik sa kanilang tatlo. Mula sa mga kalapit na bahay, agad na tumakbo ang mga residente. Isang lalaki ang humila ng mahabang hose ng tubig, isa pang kabataan ang may daladalang fire extinguisher. May sumigaw ng malakas na ilayo ang mga bata. Isang babae ang nakatayo sa dulo ng eskinita, patuloy na nagtuturo at nagko-coordinate. Matigas ang boses ngunit hindi natataranta. Walang nakatayo ng tahimik, walang nagtaas ng telepono para mag-video. Walang siksikan o walang organisasyong sigawan. Nakatingin si Han nang hindi gumagalaw, sinusundan ang bawat galaw. Napakabilis at napakaayos ng lahat. Ang bawat isa ay ginagawa ang kanyang trabaho, hindi kailangan ng sinumang mag-utos. Malinaw niyang naramdaman ang isang bagay na hindi niya nakita sa buong nakaraang biyahe, ang pagtitiwala sa isa't isa. Mahigpit na hinawakan ni Linda ang kamay ni Mia, bahagyang nanginginig ang boses niya. Sa lugar namin, ang mga tao ay kadalasang nakatayo sa malayo at nagre-record ng video. Hindi agad sumagot si Mia. Tinitingnan niya ang lalaking gumagamit ng fire extinguisher. Pawis na pawis ang kanyang sentido, basang-basa ang kanyang damit ngunit hindi huminto. Ilang minuto pagkatapos, nakontrol ang apoy. Unti-unting nawala ang usok, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng bumbero mula sa malayo. Ngunit nang dumating ang sasakyan, halos kontrolado na ang lahat. Nagsimulang maglinis ang mga residente, may nagbigay ng tubig, may nagsuri sa mga kalapit na bahay kung may naapektuhan. Isang matandang lalaki ang humagod sa balikat ng lalaking kakapuksa lang ng apoy. Salamat at naabutan, anak. Tumango lang ang isa, huminga ng malalim at saka bumalik upang tumulong. Naramdaman ni Hana na tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang pakiramdam na ito. Hindi ito tungkol sa karangyaan, hindi ito tungkol sa pagiging bayani, kundi isang napakabatayang bagay. Kapag may nangyari, ang mga tao ay magkatabi. Yumuko si Linda, nangangati ang mata. Bigla niyang napagtanto na mula nang dumating sila sa Pilipinas, ang pinakamatindi na nakakaapekto sa kanya ay hindi ang magagandang tanawin o serbisyo, kundi ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Nagpahayag si Mia, lumalim ang boses. Akala ko ang sibilisasyon ay tungkol sa bawat isa na nag-aalaga sa sarili nilang bahagi, ngunit dito, ang sibilisasyon ay hindi pagtalikod sa iba. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanilang tatlo, sa kani-kanilang iniisip. Hindi na kailangan ng karagdagang diskusyon, ang larawan na kanilang nasaksihan ay nagsasabi ng lahat. Nang magpatuloy sila sa paglalakad, unti-unting bumalik sa normal na ritmo ang kalye. Binuksan muli ng mga tindera ang kanilang mga tindahan, tumakbo palabas ang mga bata sa eskinita. Nagpatuloy ang buhay na parang walang malaking kaganapan, ngunit para kina Hana, Linda at Mia, may isang bagay na malinaw na nagbago. Dahan-dahang naglakad si Hana. Hindi na niya tinitingnan ang lungsod ng may paningin na naghahambing, naghuhusga. Sa halip, tiningnan niya ang mga tao, tiningnan niya kung paano sila nagre-react kapag may hindi inaasahang nangyari. Naramdaman ni Linda na bumagsak ang isang layer ng pagdepensa sa loob niya.
Napagtanto niya na ang takot sa tao na dala-dala niya mula noon ay unti-unting nawawala. Hindi dahil walang problema ang Pilipinas, kundi dahil dito, kapag may problema, hindi nagtatakwil ang mga tao. Lumingon si Mia upang tingnan muli ang kalye bago lumiko sa ibang daan. Dahan-dahan siyang nagsalita na parang kinakausap ang sarili. Hindi ko inakala na marami akong matutunan sa biyaheng ito. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad sa Maynila. Sa lumalambot na sikat ng araw ng hapon, hindi pa nila napagtanto na, sa unang araw pa lang, nagsimula na ang Pilipinas na mag-iwan sa kanila ng malalalim na marka. Mga marka na hindi maingay ngunit sapat na upang pag-isipan nilang muli kung paano nila tinitingnan ang mundo sa lahat ng panahong iyon. Kinabukasan ng umaga, napakagaling gumising ng Maynila. Ang manipis na sikat ng araw ay bahagya palang dumadampi sa mga bubong at mga puno sa gilid ng kalsada na may natitira pang ambon. Lumabas sina Han, Linda at Mia sa hotel nang hindi pa gaanong matao ang lungsod. Matapos ang insidente noong nakaraang hapon, iisa ang pakiramdam ng tatlo. Gusto nilang bumagal, tumingin ng mas maingat at bawasan ang pagmamadali sa paghuhusga. Iminungkahi ni Mia na dumaan sa isang maliit na kainan ng lugaw na nakatago sa isang eskinita. Walang malaking karatula ang kainan, mayroon lang ilang set ng mababang kahoy na mesa at upuan, medyo luma ngunit malinis. Ang may-ari ay isang matandang lalaki, payat at mahinahon magsalita. Pinili ni Hana ang upuan malapit sa pinto upang madali siyang makamasid. Nakaupo si Linda sa tapat, maayos na nakapatong ang dalawang kamay sa mesa. Si Mia naman ay nakalingon sa labas, kung saan nagsisimula ng lumitaw ang daloy ng tao. Nang umorder, tinanong ni Linda ang vegetarian lugaw. Agad na tumango ang may-ari, hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Habang naghihintay, napansin ni Hana ang isang maliit na sulat kamay na karatula sa dingding. Hindi maganda ang sulat ngunit malinaw, nakabiting lugaw, kung kailangan, tawagan lang. Sumimangot si Han, lupingon at mahinang nagtanong, ano ang nakabiting lugaw? Narinig ng may-ari at ipinaliwanag agad ng napakapayapa. Iyon po ay mga mangkok ng lugaw na may nagbayad na. Ang sinumang nahihirapan, kumain lang, hindi na kailangan pang magtanong. Ang pangungusap na iyon ay napakagaan na bumagsak sa mesa ng kainan. Ngunit para kay Linda, ito ay isang napakalalim na paghawak. Yumuko siya, tinitingnan ang kanyang palad. Humarao si Mia at tiningnan muli ang karatula. Walang pangalan ng sumusuporta. Walang apela, walang salita na nagbibigay din. Isang lalaking nakasuot ng kupas na kamiseta ang pumasok sa kainan. Mabagal ang lakad at sunog ang mukha. Umupo siya at mahinang nagsalita sa may-ari. Bigyan mo ako ng isang nakabiting lugaw. Tumango ang may-ari at bumalik sa kusina. Walang tumingin sa kanya ng mausisa. Walang nagtanong. Walang nagpakita ng awa. Inilapag ang mangkok ng lugaw at dahan-dahang kumain ang lalaki. Pagkatapos kumain, tumayo siya, yumuko bilang pasasalamat at lumabas. Walang karagdagang usapan, walang mapanuring tingin. Naramdaman ni Linda na nanikip ang kanyang lalamunan. Nakasaksi na siya ng maraming charity event sa kanilang lugar, ngunit halos lahat ay may kasamang kamera, artikulo at kuwento. Dito, ang kabaitan ay inilapag sa mesa tulad ng isang mainit na lugaw at tahimik na tinatanggap. Inilapag ni Mia ang kutsara, mahinang nagsalita. Sa amin, ang pagtulong sa isang tao ay kadalasang may kasamang maraming kondisyon. Hindi agad sumagot si Hana. Tiningnan niya ang may-ari na nagpupunas ng mesa. Bawat galaw ay dahan-dahan, hindi nagmamadali. Sa huli, nagsalita siya. Dito, tumutulong ang mga tao dahil nakikita nilang kailangan ng tulong. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanilang tatlo ng ilang sandali, hindi dahil sa kakulangan ng pag-uusapan, kundi dahil ang nasaksihan nila ay sapat na upang hindi na kailangan ng anumang karagdagang salita. Nang tumayo sila upang magbayad, kinuha ni Han ang kanyang pitaka at nagbayad ng dagdag para sa dalawang nakabiting lugaw. Tiningnan siya ng may-ari, bahagyang nagulat, bahagya siyang tumango. Hindi gaanong nagsalita ang may-ari, tumango lang din, at pagkatapos ay kumuha ng tisa at nagdagdag ng isang maliit na guhit sa pisara. Pagkalabas ng kainan, naramdaman ni Linda na lumambot ang kanyang puso sa kakaibang paraan. Hindi ito matinding emosyon,
kundi isang lambing na unti-unting kumalat mula sa loob. Bigla niyang napagtanto na ang pinakamatindi na nakasakit sa kanya sa mga nakaraang lugar ay hindi lang ang kaguluhan o kakulangan ng kaayusan, kundi ang pakiramdam na ang mga tao ay nagiging malayo sa isa't isa. Naglakad si Mia sa tabi, mas mabagal ang hakbang kaysa sa ibang araw. Lumalim ang kanyang boses. Akala ko ang sibilisasyon ay isang sistema, ngunit marahil ang sibilisasyon ay ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa iba kapag walang nakakakita. Nakikinig si Hana, hindi sumalungat. Sa kanyang isip, ang mga pamilyar na pamantayan tungkol sa kaayusan, patakaran, kalinisan ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon ay may isa pang bagay na inilalagay sa parehong antas. Ang kabaitan na hindi kailangan ng pagkilala. Unti-unting dumami ang tao sa kalye. Ang tunog ng mga sasakyan at mga pag-uusap ay naghalo na lumikha ng isang napakatotoong ritmo ng buhay. Nagpatuloy ang tatlong dalaga sa paglalakad sa Maynila. Dala-dala ang imahe ng isang simpleng lugaw, ngunit sapat na upang manatili ng napakatagal sa kanilang isipan. Hindi pa nila alam na ang mga maliliit na bagay na tulad nito ay patuloy na lilitaw ng paunti-unti hanggang sa mawala ang lahat ng kanilang lumang paghuhusga. At ang Pilipinas, sa sarili nitong paraan, ay patuloy na matiyagang ginagawa iyon ng hindi nagmamadali. Kinabukasan ng umaga, napakagaagang umalis ni Hana, Linda at Mia sa hotel. Malalim pa ang tulog ng lungsod. Ang sikat ng araw ay bahagya palang dumadampi sa mga bubong at mga puno sa gilid ng daan. Hinihila nila ang kanilang mga maleta patungo sa istasyon ng tren sa Maynila na may pakiramdam ng pagtataka at pag-iingat. Ang mga nakaraang karanasan sa pampublikong transportasyon sa ibang bansa ay nananatili pa rin sa kanilang alaala na nagpapahirap sa tatlo na umasa ng marami. Nang pumasok sa istasyon, ang unang nagpabagal sa kanila ay ang kapaligiran na hindi maingay, hindi magulo. Ang mga pasahero ay malinaw na nakapila sa harap ng bawat pinto ng tren. Ang mga nauna ay nakatayo sa isang tabi upang magbigay daan sa iba. Walang sigawan o tulakan, walang pagkadismaya. Tumayo si Han nang tahimik sa loob ng ilang segundo, maingat na nagmamasid. Para sa kanya, ito ang kanyang propesyonal na reaksyon. Bilang isang taong sanay maghusga sa kaayusan ng pampublikong lugar. At habang tinitingnan niya, lalo siyang nalilito. Napakanatural ng lahat ng nangyayari, hindi mukhang sapilitan. Bahagyang hinawakan ni Linda ang braso ni Mia at mahinang nagsalita. Ngapila talaga ang mga tao. Tumango si Mia, nagtataka pa rin ang tingin. Naalala niya ang mga siksikang terminal sa ibang lugar, kung saan ang bawat isa ay pilit na naguunahan kahit na anong mangyari sa katabi. Nang ipahayag ng loudspeaker na paparating na ang tren sa istasyon, nanatili ang lahat sa kanilang posisyon. Huminto ang tren ng eksakto sa waiting gate, hindi lumihis, hindi magulo. Ang mga pasahero ay bumaba muna, sumunod ang mga aakyat, bawat hakbang ay dahan-dahan, may kaayusan. Walang kamalay-malay na huminga ng malalim si Hana. Hindi niya napansin na kanina pa siya nagpipigil ng hininga. Sa loob ng tren, ang espasyo ay muling nagpataka sa tatlo. Malinis ang mga upuan, tuyo ang sahig, walang hindi kanais-nais na amoy. Maayos na nakalagay ang mga bagahe. Dumaan ang isang train staff, bahagyang yumuko, malinaw ang boses, magandang biyahe po sa inyo. Umupo si Linda sa upuan, nakapatong ang dalawang kamay sa kanyang hita. Tumingala siya at tiningnan ang paligid. Ang mga tao ay nag-uusap ng sapat lang para marinig. Kung kailangan ng isang tao na makipag-usap sa telepono, lumabas sila sa connecting area. Isang mag-asawang bata ang nagpaalala sa kanilang anak na magsalita ng mahina. Tumango ang bata at nanatili sa kanyang upuan. Sumandal si Mia sa bintana. Napakahina niya nagsalita. Kung hindi ko lang titingnan ang tanawin sa labas, aakalain kong nasa Europa ako at nakasakay sa tren. Lumingon si Hana at tiningnan siya, hindi sumalungat, ngunit sa isip ni Hana ay may tahimik na pagbabago na nangyayari. Dati siyang naniniwala na ang mataas na kamalayan ng publiko ay umiiral lamang sa mayayamang bansa, kung saan mahigpit na ipinapatupad ang mga batas. Ngunit dito, hindi niya naramdaman ang tensyon ng pagbabantay, kundi ang nakaugalian. Nang umandar ang tren, tumayo si Linda at lumabas sa pasilyo. Sa katabing upuan, isang maliit na bata
ang naghulog ng kanyang panyo. Agad na yumuko ang isang nasa edad na lalaki upang pulutin ito at ibalik sa bata. Kinuha ito ng bata, yumuko bilang pasasalamat. Tumango lang ang lalaki at bumalik sa kanyang upuan. Nanatili si Linda nang tahimik sa loob ng ilang sandali. Ang larawan na iyon ay napakaliit ngunit nagpatindig ng kanyang ilong. Bumalik siya sa kanyang upuan at sinabi sa dalawang kaibigan, mababa ngunit malinaw ang boses. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Ang sibilisasyon ay hindi dahil sa takot ang mga tao sa parusa, kundi dahil nakasanayan nilang mag-isip para sa iba. Tumango si Mia. Naalala niya ang sunog noong nakaraang araw, ang nakabiting lugaw, ang mga aksyon na hindi kailangan ng sinumang makakita. Lahat ay may iisang punto, walang gumawa dahil pinuri, ginawa nila dahil nakita nilang kailangan gawin. Tumingin si Hannah sa bintana kung saan unti-unting lumipas ang tanawin. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sa maraming lugar, maganda ang sistema ngunit nagpapaligsahan pa rin ang mga tao. Dito, maaaring hindi pa perpekto ang sistema ngunit inaayos ng mga tao ang kanilang sariling kilos. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang paghahambing ng pagiging mas mahusay, ito ay isang napakatotoong pagkilala. Nang huminto ang tren sa istasyon, ang mga pasahero ay nanatili sa kaayusan tulad ng pag-akyat. Walang nagunahan, walang nagpakita ng inis dahil kailangan maghintay. Bumaba ang 3 dalaga sa istasyon ng probinsya na may kakaibang pakiramdam kumpara sa mga unang araw ng kanilang biyahe. Hindi na tensyonado, hindi na pagod. Sa kanilang puso ngayon ay may isang pagtitiwala na nabubuo. Naniniwala na sa lugar na ito, alam ng mga tao kung paano mamuhay ng magkasama at naiintindihan din nila na ang kanilang nararanasan ay hindi nagkataon lang. Ito ang resulta ng isang kultura na pinalaki ng kamalayan, ng pagtuturo mula sa maliliit na bagay. Natapos ang biyahe ng tren, ngunit ang aral tungkol sa kamalayan ng publiko ay nanatili ng napakatagal sa isip ng tatlo. Nang hapong iyon, ang makasaysayang vegan ay nililimusan ng malambot na dilaw na sikat ng araw. Ang mga lumang bubong na puno ng lumot, ang mga dilaw na pader na may bakas ng panahon ay nagbibigay sa buong espasyo ng sarili nitong payapa na ambiyanse. Sina Hannah, Linda at Mia ay naglakad ng tahimik, hindi nagmamadali, hindi sumusunod sa anumang partikular na tourist spot. Matapos ang biyahe ng tren, mas gumaan ang kanilang pakiramdam na parang nasanay na sila sa mabagal na ritmo ng buhay sa lugar na ito. Nang lumiko sila sa isang maliit na kalye malapit sa ilog, biglang huminto si Mia. Itinuro niya ang unahan, tumingin ang dalawa at nakita ang isang mataas na itim na lalaki na may hawak na kamera, nagvi-video at nakikipag-usap sa Ingles. Nakatayo siya sa gitna ng kalye, nakangiti ng napakaliwanag at nagbibigay senyas upang magpakuha ng litrato kasama ang mga dumadaan. Ang unang reaksyon ni Linda ay bahagyang bumagal. Nakita na niya ang eksena na ito sa kanilang bayan. Ang mga nagvi-video ay kadalasang tinitingnan ng may pag-iingat. Ang mga estranghero, lalo na ang mga may ibang kulay ng balat, ay mas madaling iwasan. Bumulong siya. Hindi ko alam kung naiinis sila. Ngunit ang eksena sa harap niya ay mabilis na nagpabago sa kanyang isip. Isang grupo ng mga estudyante ang dumaan. Sa simula ay bahagyang nagulat na may mga bilog na mata na nakatingin sa mataas na lalaki. Ngunit pagkalipas lang ng ilang segundo, nang yumuko siya at itinaas ang kamera, tumawa ang buong grupo. Nagtipon-tipon sila. Nag-post ng napaka-natural. May ilang nagtaas pa ng kamay na gumagawa ng victory sign. Pagkatapos ng litrato, kumaway sila at tumakbo, nagtatawanan ng masigla. Humarap ang lalaki sa isang mag-asawang matatanda. Nagbigay siya ng senyas upang magpakuha ng litrato. Ang babae ay bahagyang nagulat at lumingon sa kanyang asawa. Ngumiti ang asawa at tumango. Naglapit sila, medyo naiilang sa simula. Ngunit pagkatapos ay ngumiti ng napakaliwanag. Pagkatapos ng litrato, yumuko ang lalaki bilang pasasalamat. Tumango ang mag-asawa. Magandang paglalakbay sa inyo. Nakatayo si Mia at nakatingin ng hindi maitago ang pagtataka. Mahina siyang nagsalita. Walang umiiwas. Mas maingat na nagmasid si Han. Hindi lang ito tungkol sa pagsang-ayon o pagtanggi. Ang paraan ng reaksyon ng mga tao ay napaka-natural, walang mapanuring tingin, walang labis na pag-iingat,
Nakikita lang ang isang estranghero na hindi mukhang mapanganib kaya ngumiti at nagpakuha ng litrato. Naramdaman ni Linda na may bumagsak sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga karanasan sa kanilang bayan, ang mga pag-iingat na tingin, ang mga reklamo kapag may nagvi-video o nagpipicture, ang mga hindi nakikitang hangganan na mabilis na nabubuo sa pagitan ng mga tao. Dito ay iba. Isang grupo ng mga kabataan ang huminto. Kusa silang nagpakuha ng litrato kasama ang lalaki. May ilang nagmungkahi pa na baguhin ang anggulo ng kuha para mas maganda. Isang dalagang babae ang sa simula ay bahagyang natigilan, ngunit nang makita niyang masaya ang kanyang mga kaibigan, lumapit din siya. Nag-post ng naparelax. Napagtanto ni Han na hindi ito dahil sikat ang lalaki o may kakaiba siyang katangian, kundi dahil dito, ang pagkakaiba ay hindi itinuturing na banta. Ito ay iba lang. Dahan-dahan nagsalita si Mia. Sa amin, madalas pag-usapan ang pagiging bukas, ngunit hindi pa ako nakakita ng pagiging bukas na ganoon kasimple. Tumango si Linda, hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng proklamasyon, kailangan lang magpakitungo sa isa't isa bilang tao. Humarap ang lalaki sa kanila, ngumiti. Itinaas ang kamera at nagtanong ng may tono ng pakikipagkaibigan. Pwede bang magpakuha ng litrato? Bahagyang nag-alinlangan si Linda, ngunit pagkatapos ay humakbang siya. Sumunod sina Mia at Han, tumayo sila sa tabi niya, ngumiti ng napakanatural, hindi kailangan maghanda, hindi kailangan magdepensa. Pagkatapos ng litrato, yumuko ang lalaki bilang pasasalamat. Sinabi niya na nakapunta na siya sa maraming lugar, ngunit bihira siyang makakita ng mga tao na ganoon kasaya. Ngumiti si Mia. Marahil dahil dito, sanay ang mga tao na magrespeto sa isa't isa. Nang magpatuloy ang lalaki sa paglalakad, nanatili pa rin ang tatlo ng ilang sandali. Naramdaman ni Linda na gumaan ang kanyang puso, hindi dahil nakuhanan siya ng litrato, kundi dahil nasaksihan niya ang isang napakatotoong bagay. Sa Pilipinas, ang pagkakaiba ay hindi pinalalaki. Ito ay tinatanggap ng may malusog na kuryusidad at mabuting hangarin. Mahina ngunit tiyak na nagsalita si Hana. Dito, hindi kailangan ng mga tao na patunayan na sibilisado sila, nabubuhay lang sila ng ganoon. Tiningnan ni Mia ang kalye na unti-unting dumami ang tao. Alam niya na kung dati ay nag-aalinlangan pa siya sa kanyang nararamdaman, sa oras na ito halos wala ng lugar ang pag-aalinlangan. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na bagay, ay unti-unting nagtatanggal ng bawat patong ng paghuhusga na kanilang dinala. Hindi maingay, hindi mapagmalaki, ngunit sapat na malalim upang manatili ng napakatagal. Ang hapon sa probinsya ay napakagaan, hindi matindi ang init ng araw, hindi malakas ang hangin, kundi isang mainit na dilaw na ilaw ang pantay na bumabalot sa mga kalye, mga bubong at mga taong dumadaan. Nang pumasok sina Hana, Linda at Mia sa vegan, halos sabay-sabay silang bumagal. Walang nagsabi kanino man, ngunit ang bawat hakbang ay mas magaan, ang paghinga ay mas mabagal. Ang vegan ay hindi maingay at hindi rin pilit na nagpapanggap na payapa. Ang lahat dito ay tila sapat lang. Ang mga maliliit na kalyeng batubalani, ang mga dilaw na pader na kumupas sa paglipas ng panahon, ang mga parol na nakabitin ng mataas na bahagyang gumagalaw sa hangin. Matagal na huminto si Mia sa harap ng isang lumang bahay. Idinampi niya ang kanyang kamay sa pader na parang gusto niyang maramdaman ang panahong nananatili sa lugar na ito. Tumingin si Linda sa paligid at lumambot ang kanyang tingin. Napagtanto niya ang isang bagay ng napakalinaw. Dito, walang nagmamadali. Ang mga tindera ay hindi nagmamadali. Ang mga turista ay hindi nagsisiksikan. Ang mga residente ay naglalakad ng tahimik, nag-uusap ng mahina. Ang hangin ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng seguridad, hindi dahil sa maraming regulasyon kundi dahil walang nagpapahirap sa iba. Si Han, na laging sanay magmasid ng may malinaw na pamantayan, ay hindi nagmamadali sa paghuhusga sa pagkakataong ito. Hinayaan niyang gabayan siya ng pakiramdam. Naramdaman niya na hindi niya kailangan na patuloy na suriin ang kalinisan, hindi kailangan na magmasid sa kaayusan bilang isang profesional na ugali. Naglakad lang siya at pinansin kung ano ang nararamdaman niya. At ang ikinagulat niya ay naramdaman niya ang ginhawa. Huminto sila sa tabing ilog habang papalubog ang araw.
Ang tahimik na tubig ay sumasalamin sa mga ilaw ng parol na kakasindi pa lang. Dahan-dahang lumulutang ang mga bangkang kahoy, mahinang nakikipag-usap ang mga namamangka sa mga turista. Kinuha ni Mia ang kamera, ngunit kakaunti lang ang kinunan. Sinabi niya na mayroong mga tanawin na hindi na kailangan pang panatilihin sa larawan dahil ang pakiramdam ay sapat na. Umupo si Linda sa mga bato sa tabing ilog. Tiningnan niya ang mga taong dumadaan, tiningnan ang mga batang naglalaro, tiningnan ang mga matatandang mag-asawa na naglalakad ng magkatabi. Walang tumitingin sa kanila ng mapanuri, walang labis na mausisa. Bigla niyang napagtanto na huminto na siya sa pagkakuyom nang hindi niya namamalayan. Nakatayo si Hana sa likuran, nakalagay ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang damit. Tiningnan niya ang dalawang kaibigan at saka tiningnan ang paligid. Sa kanyang isip, ang mga konsepto na dati ay napakalinaw tungkol sa sibilisasyon, pag-unlad at pamantayan ay nagsisimulang ayusin, hindi para itanggi ang kanyang dating pinaniniwalaan kundi para dagdagan ng mga bagay na hindi niya naisip. Kinagabihan, kumain sila sa isang maliit na kainan na tanaw ang ilog. Tahimik ang kapaligiran, malambot ang dilaw na ilaw. Dahan-dahang nagsalita ang may-ari, ipinakilala ang pagkain ng napakahinahon. Nang malaman niyang vegetarian sila, agad siyang tumango, hindi na nagtanong. Napaka-natural ng lahat ng nangyari na wala sa kanilang tatlo ang nakaramdam ng pangangailangan na magpaliwanag o magdepensa. Humigop si Mia ng mainit na tsaa at saka mahinang nagsalita. Dito, pakiramdam ko ay nakakahinga ako sa sarili kong ritmo. Tumango si Linda. Napakalinaw niyang naiintindihan ang pakiramdam na iyon, isang lugar na hindi nagpapahirap sa isang tao na umangkop. Pagkatapos ng hapunan, naglakad pa sila ng isang ikot. Maliwanag na ang mga parol sa buong kalye, ang liwanag ay hindi nakakasilaw, sapat lang upang maging mas malambot ang lahat. Ang mahihinang tawa, ang tunog ng mga yabag, ang mahinang pagdampi ng tubig sa gilid ng bangka ay naghalo na lumikha ng sarili nitong ritmo ng buhay. Dahan-dahan nagsalita si Hana, mababa ngunit tiyak ang boses. Hindi ko inakala na ang isang lugar ay maaaring maging payapa at buhay na buhay ng sabay. Lumingon si Linda sa kanya, ngumiti. Marahil dahil dito, nabubuhay ang mga tao para sa sarili nila, ngunit hindi nakakalimutan ang iba. Walang sinabi si Mia, tiningnan lang niya ang mga parol na nagbabalanse, kumikinang ang mga mata. Naramdaman ng tatlo ang isang bagay. Ang vegan ay hindi lang maganda, nagpaparamdam ito sa mga tao na gustong bumagal, gustong magpakitungo ng mas magaan sa sarili at sa mga nakapaligid sa kanila. At sa lambing na iyon, unti-unting umaalpas ang mga emosyon sa kanila. Tahimik ngunit tiyak, hindi pa nila alam na maya-maya lang isang biglaang ulan ang babagsak. At sa ulan na iyon, ang lahat ng kanilang naramdaman mula nang dumating sila sa Pilipinas ay magkakasama, magbabasag at mananatili ng napakatagal sa puso ng tatlo. Mabilis na nagbago ang panahon sa vegan habang nakatayo pa sina Hana, Linda at Mia sa tabing ilog. Ang mga ilaw ng parol ay sumasalamin sa tubig na lumilikha ng mainit na guhit ng liwanag. Ang langit ay tahimik pa rin, mahina ang hangin at kaaya-aya ang kapaligiran. Walang nag-akalang pagkalipas lang ng ilang minuto, magbabago ang lahat. Isang mahinang kulog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, pagkatapos ay lumakas ang hangin. Ang unang patak ng ulan ay bumagsak ng marami at mabigat. Halos hindi pa tapos magsalita si Mia nang bumuhos ang ulan ng mabilis at makapal na parang sabay-sabay na ibinuhos ng buong kalangitan ang tubig. Ang mga tao sa kalye ay nagmamadali na humanap ng masisilungan, nagkanya-kanya ng takbo ang mga turista. Ang batong daan ay naging madulas sa isang iglap. Hinila ni Han ang kamay ni Linda, nagbigay senyas na sumilong sa isang kalapit na bahay. Sumunod si Mia, pilit na pinapanatili ang balanse, ngunit sa isang bahagyang pagkakamali, nawalan ng balanse si Linda at nadapa, nahulog ang kanyang backpack at bumagsak sa basa na daan. Bahagyang sumigaw si Linda, masakit ang kanyang tuhod. Pilit niyang sinusuportahan ang sarili upang tumayo, ngunit hindi matatag. Ang malakas na ulan ay nagpatakot sa kanya. Ang mga masamang alaala sa nakaraang biyahe ay agad na bumalik. Naramdaman niya ang kanyang sarili na maliit, nawawala sa isang kakaibang lugar. Lumuhod si Hana upang tulungan ang kanyang kaibigan. Nag-aalala si Mia na luminga-linga. Napakalakas ng ulan,
Hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, isang malinaw at mainit na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw na lumalaban sa tunog ng ulan. Nahulog kayo, mga ineng? Isang lokal na lalaki ang tumakbo papalapit, payat ang katawan, basang-basa ang damit, hindi na niya hinintay ang sagot, yumuko siya at tinulungan si Linda na bumangon. Nang makita niyang sumimangot si Linda sa sakit, agad niyang sinabi, "Ako na lang ang magkakarga sa iyo sa tuyong lugar." Mabilis na iwinagayway ni Han ang kanyang kamay. "Kuya, malakas po ang ulan, basa na kayo." Umiling ang lalaki, tiyak ang boses. "Ayos lang, mababasa lang, matutuyo din." Yumuko siya at karga si Linda ng napakaingat. Nakatayo si Mia nang hindi gumagalaw, hindi siya nakapag-react. Malakas na pumalo ang ulan sa likod ng lalaki, ngunit dahan-dahan siyang naglakad ng walang pag-aalinlangan. Lumapit si Hana, tinakpan si Linda, nanikip ang kanyang lalamunan. Nang makapasok sila sa isang silungan, isang babaeng nagtitinda ng inumin ang tumakbo palabas ng kanyang tindahan. Ibinigay niya agad ang 3 malalaking tuwalya. "Punasan niyo na, baka ginawin kayo." Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at nagdala ng isang mainit na kaldero ng salabat. "Uminom kayo ng kaunti para mainitan ang katawan." Walang nagtanong kung sino sila, walang nagtanong kung saan sila galing, walang mapanuring tanong, nakita lang nilang may nahihirapan kaya tumulong. Nakaupo si Linda sa kahoy na silya, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa lamig at emosyon. Nang inilagay ang tuwalya sa kanyang balikat, hindi niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa sakit ng kanyang tuhod, kundi dahil sa pakiramdam na inaalagaan ng napakanatural. Bumalik ang lalaki sa lugar kung saan nadapa si Linda, pinulot ang basang backpack, pinagpag ang tubig at dinala. Inilapag niya ang backpack, ngumiti ng mahinahon. "Ayos lang, ganun lang talaga ang ulan." Namumula ang mata ni Hana na nakatayo sa tabi. Mahina siyang nagsalita. "Maraming salamat po, kuya at ate." Iwinagayway ng babae ang kanyang kamay. "Wala yan, ineng, ganyan lang talaga dito." Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak kay Mia. Lumingon siya ngunit huli na. Ang mga araw ng tensyon, galit, pagdepensa na dala-dala niya mula sa mga nakaraang lugar ay natunaw na. Sa harap niya, ang kabaitan ay hindi kailangan ng dahilan, hindi kailangan ng pagkilala, kailangan lang sa tamang oras. Nang humupa ang ulan, tinulungan sila ng lalaki na tumawag ng taxi. Pinayuhan niya ang driver na magmaneho nang mabagal at maingat dahil masakit pa ang paa ni Linda. Gumulong ang taxi. Sa ilalim ng ilaw ng mga parol, ang vegan na basa sa ulan ay nanatiling nakakaakit. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita agad. Tiningnan ni Hana ang bintana, malalim ang boses. "Nagkamali ako nang inakala kong pamantayan lang ang lumilikha ng sibilisasyon." Mahigpit na hinawakan ni Linda ang tuwalya sa kanyang kamay. "Dito, ang mga estranghero ay tinatrato tulad ng pamilya." Tumango si Mia, may luha pa rin sa kanyang pisngi. "Hindi lang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad ang Pilipinas, ibinalik din nito sa akin ang pananampalataya." Ang gabing iyon ng ulan para sa 3 dalaga ay hindi lang isang insidente. Ito ang sandali kung kailan ang lahat ng natitirang paghuhusga ay ganap na nabasag at sa gitna ng lumang bayan ng vegan. Sa biglaang ulan, naintindihan nila na mayroong mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin ng marami, sapat na ang gawin para manatili ng napakatagal sa puso ng iba. Araw ng pag-uwi, mas malamig ang hangin sa hilagang Europa kaysa dati. Nang lumapag ang eroplano sa kanilang home airport, lumabas sina Hana, Linda at Mia na may mga maleta na parehong-pareho nang umalis sila. Ngunit ang kanilang puso ay iba na. Ang pamilyar na lamig ay hindi na nagpapagaan ng kanilang pakiramdam tulad ng dati. Dahil sa alaala ng 3, nananatili pa rin ang napakatotoong init mula sa isang gabing may ulan sa vegan, mula sa mga tao na hindi na kailangan pang malaman kung sino sila. Kinabukasan, nakaupo sila sa studio ng isang travel talk show. Maliwanag ang mga ilaw, maraming manonood. Ngumiti ang host at nagtanong ng pamilyar na tanong. "Sa mga bansang napuntahan ninyo, saan ang pinakamalakas ang impression na naiwan?" Hindi nag-alinlangan si Hana. Tumingin siya ng diretso sa unahan, kalmado ngunit tiyak ang boses, "Pilipinas." Natigilan ang buong studio. Nagtanong muli ang host ng may pagtataka, "Hindi ba Singapore o Thailand?"
Sumandal si Mia sa mikropono. Napakalinis ng Singapore, pero malamig. Nagpatuloy si Linda, bahagyang nanginginig ang boses. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Doon, tinatrato kami bilang tao. Ikinuwento nila ang tungkol sa maayos na airport, tungkol sa ligtas na mga kalye, tungkol sa nakabiting lugaw na hindi kailangan ng pangalan ng nagbigay. Ikinuwento nila ang tungkol sa biyahe ng tren, tungkol sa paraan ng pagpulot ng mga tao ng isang maliit na panyo. At sa huli, ikinuwento nila ang tungkol sa gabing may ulan sa Vigan, kung saan isang estranghero ang yumuko upang kargahin sila sa gitna ng malakas na ulan nang walang hinihingi. Nanatili ang katahimikan sa mga manonood. Tinapos ni Han ang kwento sa isang napakabagal na pangungusap. Dati ay inakala namin na ang sibilisasyon ay pamantayan, ngunit itinuro sa amin ng Pilipinas na ang pinakadakilang sibilisasyon ay ang kabaitan. Nang matapos ang programa, sumabog ang social media. Ngunit para sa tatlong dalaga, ang pinakamahalaga ay hindi nasa mga komento. Ito ay nasa tahimik na pagbabago sa paraan ng kanilang pagtingin sa mundo. At kung may magtanong sa kanila kung bakit dapat silang pumunta sa Pilipinas, napakasimple ng sagot. Dahil ito ang lugar na hindi lang kayo tatanggapin ng magagandang tanawin, kundi ng puso ng mga tao.